We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 196. Today, we are going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Grace-Filled Expressions for Stronger Relationships, Part 3. Let's pray first and let's commit this to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for these beautiful people who came here. Thank you so much also for the beautiful people who are joining us via online. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. We believe that you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy, and the joy of the Lord is our strength. We commit to you this time, even this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. We pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sa series po na ito ay sinabi ko sa inyo ng simula pa na atin pong pinag-aaralan, binabagtas ang mga simpleng ekspresyon na binibigkas po natin sa pang-araw-araw na buhay. Na kung minsan ay magaang lang nating sinasabi na parang hindi natin naiintindihan kung ano ang dating sa mga taong sinasabihan po natin ito. Tinitiyak ko po sa inyo na ito'y malaking bagay. Ang mga salitang ito'y puno ng biyaya at bigkasin natin ng madalas at maging very intentional po tayo sa pagbigkas ng mga ekspresyon na punong-puno ng biyaya. Nang simulan po natin ang series na ito, Part 1, ay tinalakay po natin ang topic na ito. Thank you, a grace-filled expression of gratitude. Ang ating puso na punong-puno ng pasasalamat, una ay sa Diyos at maging sa mga kinakasangkapat din ng Diyos sa buhay natin, sa paligid natin. Ang ating mahal na asawa, ang ating buong pamilya, ang ating mga kaibigan at maging ang ating mga kabiyaya sa kabuuan na ginagamit silang instrumento ng Diyos upang pagpalain ang ating buhay, bigkasin natin ng madalas ang ekspresyon, thank you. Because every time we do that, we are expressing gratitude. At ang mga tunay na kay Kristo ay laging mapagpasalamat. Can you say amen? And we learn that in Christ, I am always thankful. Lagi tayong nagpapasalamat. In fact, nakasulat nga sa Biblia, always give thanks to the Lord. Can you say amen? Pangalawa ay tinalakay po natin ang you are a blessing to me, a grace-filled expression of appreciation. Sa ating pagpapasalamat, ang pinakapusod nito ay na-appreciate natin ang pagpapala ng Diyos. Tandaan, ikaw ang target ng pagpapala ng Diyos. At upang ang pagpapalang ito ay makarating sa iyo, gumagamit po siya ng mga kasangkapan. Hindi lang tayo nagpapasalamat, ina-appreciate natin ang mga ito. Kaya kung maaari, matutunan natin ang linyang sasabihin natin, you are a blessing to me. You are a blessing to my family. Pagpapala po talaga kayo sa buhay namin. Napagpapala kaming pamilya, napagpapala kaming mag-asawa, napagpapala ako dahil sa buhay mo o sa buhay ninyo. Huwag tayong magtipid sa mga salitang nagiging pagpapala sa iba. Hindi ka naman nagagastusan dyan. Wala hong involved na pera. Pusong bumubulwak sa pagkilala ng pagpapala ng Diyos, kusang tumatagas sa ating bibig. Hayaan nyo lang na lumabas sa ating bibig kung anong mayroon tayo sa puso. Dahil nakasulat sa Biblia, out of the abundance of the heart,
what the mouth speaks. Today, we are going to talk about another very popular expression. Part 3. We're going to talk about excuse me, a grace-filled expression of politeness and respect. Hindi na masyadong popular ang linyang excuse me dahil maraming mga tao ngayon ang brusko, nanunulak at feeling entitled sa maraming bagay sa mundo. Dahil ang feeling nila entitled sila, wala silang pakundangang magbalya o lumagpas sa linya o kung minsan hindi na pinapahalagahan ang mga tao sa kanilang kapaligiran. Hindi po ganyan ang biyaya. Ang biyaya ay banayad. Ang biyaya ng Diyos ay tunay na very gentle and very humble. Can you say amen? Amen. Sometimes, the smallest praises reflect the deepest heart. Saying excuse me is not weakness. It's a gentle strength that shows respect, acknowledges others, and sets pride aside. In a world quick to assert, a simple excuse me is a quiet act of grace. Ibang panahon na po itong ating kinagagalawan. Masyadong marami ang mayabang, brusko, at feeling entitled. Kaya kung minsan nakatapak na ng paa o nakabundol na, sila pa ang galit. Na sa halip ay sabihin, pasensya na, excuse me, hindi ko sinasadya. Di sana walang away. Di sana walang road rage. Di sana walang patayan. Di sana meron pang buhay na mahal sa buhay na makakasama nila sa mga mahalagang araw sa taon na ito. Pero bakit ito nangyayari ang mga ito? Dahil may mga taong feeling entitled, feeling nila silang may-ari ng kalsada, feeling nila silang hari ng mundo, feeling nila untouchable sila. Kaya dahil puron, nakalimutan nila ang mahalagang ekspresyon na, excuse me po. At yan ay isang grace-filled expression. I want to share with you today the 3 implications of saying, excuse me. Anong implikasyon sa tuwing sinasabi natin, excuse me? Number 1, it demonstrates Christ-like humility and gentleness. Every time you say, excuse me, you demonstrate Christ-like humility and gentleness. It may be just 2 words, but carries the weight of grace. When we say, excuse me, we choose to approach others with kindness rather than entitlement. It is a quiet way of saying, I value you, I am willing to wait, yield, or adjust for your sake. Ang sarap pakinggan, ano po? Akala natin pangkaraniwan lang, excuse me. Ang ibig sabihin pala nito, I value you. I am willing to wait. I am willing to yield. And also, I am willing to adjust for your sake. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ay mga relasyon gusto mong panatilihin. Hindi mo kailangan matutunan ito kung gusto mo nang itapon ang relasyon. Pero kung gusto mong panatilihin ang relasyon yung mag-asawa, magkapatid, pamilya, at higit sa lahat ang kapatid mo sa pananampalataya, learn the art of saying, excuse me. Hindi ito kahinaan. Hindi ibig sabihin mas mahina ka kaysa iba. Ipinapakita mo lang ang kababaan ng loob kay nahunan sapagkat ang mga ito naman ay bunga ng Espiritu na nasa iyo na. Ipinapakita mo lamang. Philippians chapter 2 verse 3, the Apostle Paul explains, do nothing out of selfish ambition
or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Kapag feeling entitled ka at ang tingin mo mas mataas ka sa lahat, hindi mo nga alam ang ekspresyong, excuse me. Bakit? Sapagkat feeling mo lahat dapat yumuyuko sa iyo. Ikaw ay feeling entitled. Pero kung ikaw ay tumanggap na ng biyaya ng Diyos, ito po'y ekspresyon na ng kababaan ng loob. Sapagkat hindi mo kailangan ng grasya kung mayabang ka. Dahil ang grasya para lang sa mga mababa ang loob. Sapagkat ang grasya ay binibigay sa mga taong umaamin, hindi ko kaya. Kailangan ko ng grasya. The mere fact that you receive the grace of God, humility and gentleness is already inside. All you need to do is just express it outside by merely saying, excuse me po. Ang salitang yan ay nagpapahiwatig ng kababaan ng loob at itinuturing mong iba mas mataas kaysa sa iyo. Saying excuse me is a small but sincere expression of humility. It reflects a heart shaped by Christ, gentle, respectful, and full of grace. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang katotohanan ito sa paggamit ng ilustrasyon. And no better illustration than the Lord Jesus Himself. Pinaliwanag ni Apostol Pablo, Philippians chapter 2 verse 5, following verses. Paul writes, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in the very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. What did He do? He humbled Himself and became obedient to death, even death on a cross. Ang larawang ito'y maliwanag pa sa sikat ng araw na naiintindihan po natin ang kababaang loob na ipinakita mismo ng ating Panginoong Hesukristo. No better illustration than Jesus Himself. Siya ang tunay na ilustrasyon ng kababaan ng loob. Ipinakita ito ng Panginoong Jesus sa atin. Ang Panginoong Jesus ay nasa atin. Kailangan nating matutunan namang ito ipakita sa mundo nating ginagalawan. In a world where people often push their way forward, saying, excuse me, shows respect and humility. It is a small way to act like Christ, kind, gentle, thoughtful of others. Hindi brusko, hindi ho mapanakit ng kapwa, hindi po nang babraso at nang babangga. Ang biyaya ay banayad. Ephesians chapter 4 verse 2, the Apostle Paul writes, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Not just humble, but completely humble. Number one, when we say, excuse me, it demonstrates Christ-like humility and gentleness. Number two, when we say, excuse me, it respects limitations and feelings. Ang bawat tao ay mayroong limitasyon. Alam mo man o hindi, totoo yun. At alam mo na ikaw ay may damdamin, ang iba mayroon ding damdamin. Kung nasasaktan ka, siguradong nasasaktan din naman ang iba. Dahil parehas sa damdamin,
ang mayroon ang bawat isa. Saying, excuse me, is not just about being polite, though we should be. It's about honoring the limitations and feelings of others. It means we are willing to pause, yield, and be mindful of what others may be going through. Mayroong limitasyon ang bawat isa. Kung tatawid ka sa ibang limitasyon, kailangan mo ang magpasintabi. Excuse me po. Ang mga anak natin ay mayroong sariling silid kung mayroon man, yun po'y limitasyon. You cannot just go inside without saying, excuse me, pwede bang pumasok? Ang tawag po ron ay respeto. Anak ko lang naman yan. Mali. Sapagkat lumagpas ka sa limitasyon at nagpakita ka ng disrespect. And children learn a lot in what they see. If we want them to learn politeness and respect, it must be seen first in our own house. Because charity begins at home. Respeto, merong limitasyon. Hindi mo yan gamit. Hindi mo yan sasakyan. Hindi mo yan cellphone. Hindi mo yan computer. You must learn to say, excuse me, pwede ko bang gamitin ang iyong sasakyan? Hindi yung lalabas na lang sila, wala na yung sasakyan ko dito. Ginamit pala. Ako naman ang nagbigay nun eh. Tama, maring ikaw nga, pero hindi na ikaw ang may-ari. Ibinigay mo na yan at ang anak mo na ang may-ari o asawa mo na ang may-ari o kaibigan mo na ang may-ari dahil ibinigay mo na. Ang tawag doon, respeto. Kung minsan, over-familiarity breeds contempt. Yung masyado tayong familiar na sa isa't isa, nalalampasan na natin ang mga limitasyon na hindi po tayo nagsasabi, excuse me po. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 5, the Apostle Paul explains, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Look at the next verse. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Hindi po magaspang. Hindi po brusko. Hindi po nambubundol at hindi rin nangbubudol. Ang pag-ibig ay banayad. Can you say amen? Respecting someone's boundaries and feelings reflects the heart of Jesus, who never forced his way in, but always entered with grace, invitation, and compassion. Kaya nga pag hindi ka imbitado, hindi ka dapat pumunta dahil ang tawag doon, gate crosser. Hindi ka kasama sa bilang. You have to remember, respect limitations. Hindi ka na imbitahan dahil hindi ibig sabihin, hindi nila gustong nandoon ka. Ang simpleng ibig sabihin lang, limitado lang ang budget nila. And on your side, you need to understand. Hindi mo dapat ikasama ng loob. Dapat nauunawaan mo. Dahil nung nag-okasyon ka rin, hindi rin naman po lahat na imbita mo. Dahil kung iimbitahin mong lahat, isasanla mo na ang bahay at lupa mo. Natapos ang okasyon, wala ka ng bahay at lupa.
Kaya ho sa mundo, nagkakaroon ng misunderstandings kasi ang iniisip lang nila yung sarili nila at di nila iniintindi yung iba. Ganon kahalaga po yung ekspresyon ng excuse me po. Hindi namin kayo naanyayahan dahil talagang limitado lang ho ang budget. Nauunawaan naman po sana ninyo at sasagot ka, oo naman, naiintindihan ko. At sana maintindihan mo rin, next time, hindi rin namin kayo iimbitahin. Ang tawag dyan, mutual understanding. Kailangan maging banayad, hindi ho brusko. John chapter 4, makita nyo po ang story where Jesus did not condemn the woman at the well, but gracefully invited her to drink the living water. Banayad na banayad ang dating. Hindi ho pinwersa ni Jesus ang kanyang sarili. Nagbukas lamang siya ng conversation. Hindi niya hinusgahan ng babae. Naunawaan niyang lagay ng babaeng ito at inalok niya na uminom ng tubig ng buhay upang hindi na siya muling mauhaw, sapagkat wika ni Jesus, ang sinuman uminom ng tubig mula sa balong ito ay palaging mauuhaw. Ang sinumang uminom ng tubig na ibinibigay ng Panginoong Jesus, hindi na mauuhaw pang muli, magpakailan, kailan pa man, para siyempre, palakpakan para kay Jesus. Hallelujah! Mark chapter 10, Jesus did not condemn the young rich man, but loved him and invited him to follow him all the way. Although you know the story, he went away sad, but the invitation was given. Mark chapter 10 verse 21, Jesus looked at him and loved him. He did not condemn the man. He loved the man. And he said to the man, one thing you lack. Go, sell everything you have, give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. I just wish that the story ended well, that the man followed Jesus. But it was the opposite. The man went away very sad. Mga kapatid, hindi lahat ng imbitasyon ay positibo ang tugon ng tao. Pero hayaan nyo lang na maikintal sa isip ng sino man, sila'y naanyayahan. Dahil mahalaga ang paanyaya ng kaligtasan ay para sa lahat. Walang tinatangi, walang sinisino, para sa lahat. Sapagkat gusto ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Can you say amen? Number 2, it respects limitations and feelings. Every time you say, excuse me. Number 3, every time you say, excuse me, it promotes respect and service. Sa tuwing sinasabi mo, excuse me po, ikaw ay gumagalang at nagbibigay ng serbisyo. Saying excuse me is a simple yet powerful way to show respect and consideration for others. It acknowledges their presence and reflects servant's heart by prioritizing others' needs and space. Isipin mo, nasa tabi mo siya. Meron kang kukunin doon. Pilit mong kukunin na wala kang pakialam kung siya'y nasa tabi mo. Sumusubo din siya ng pagkain. Dahil hindi ka nagpasintabi, yung kanyang subo ay imbis sa bibig napunta sa ilong.
Pero hindi dapat nangyari kung bago mo inabot yung gusto mong abutin, nagsabi ka ng, excuse me po, ako na lang ang walang pagkain, lahat kayo meron. Kukuha po ako ng pagkain. And by saying that, you just respect the person. Kasi yung presensya niya nandoon eh. Kaya madalas sinasabi, hindi mo ginagalang yung presensya ko ah. Kasi alam niyo po, ang bawat presensya ginagalang. Sapagkat ang paggalang sa presensya ng sino man ay isang magandang ugali kasi gusto mo rin na igalang ang iyong presensya. Tandaan po natin, ginagawa rin naman ng mga tao sa atin kung anong nakikita nilang ginagawa natin sa iba. Saying, excuse me, is a small act cultivates culture where people honor and serve one another in everyday interactions. Romans 12:10, the Apostle Paul explains, be devoted to one another in love. Look at the next line. Honor one another above yourself. See, walang idea ng entitlement. Huwag mong itaas ang iyong sarili sa kanila. Now, hindi po laban ang Diyos sa pagtataas or promotion. Pero hayaan mo ang Diyos ang magtaas sa iyo. Hayaan mo rin ang mga tao ang magtaas sa iyo. Pero huwag mong itataas ang iyong sarili. Because if you put yourselves above others, you feel entitled ka sa lahat ng bagay. Mga kapatid, that will pose a lot of problems in this life. If you honor one another above ourselves, then there will be peace on the earth. Kaya ho, maraming kaguluhan sapagkat lahat po feeling entitled po sila sa lahat ng bagay na hindi naman po totoo. Kaya ho, nagkakaroon ng kaguluhan. Luke chapter 19 shows how Jesus honored and served Zacchaeus, a man despised by society, demonstrating his heart of love and grace. Marami sa inyo kilala nyo na si Zacchaeus. Pero probably, meron ding iba hindi nyo pa kilala si Zacchaeus. Si Zacchaeus po ay nagtatrabaho sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Siya po isang tax collector. Noong panahon noon, ito po'y kinamumuhian ng mga tao. Dalawa lang ang tinuturing na chief sinners sa Bible as recorded, prostitute and tax collectors. Ang mga ito ay despised in the society. Ito po ay nilalayuan, hindi kinakausap, hindi po iniimbita, sapagkat ang mga ito ay salot ng lipunan nung panahon noon ang kanilang damdamin, nilalayuan. Pero nang makita ng Panginoon Jesus si Zacchaeus na nasa taas ng puno, dahil siya po ay mababang tao, umakyat siya sa puno upang makita si Jesus, ang sabi ni Jesus, Zacchaeus, bumaba ka dyan, pupunta ako sa iyong bahay. Ano po yun? Grasya. Ang ibig sabihin ng grace, to receive what you do not deserve. Hindi po deserve ni Zacchaeus na puntahan siya ng sino man, lalo na ni Jesus sa kanyang bahay. Pero pinuntahan siya ni Jesus. Ang tawag doon, grasya. Tumanggap si Zacchaeus ng grasya. Mga kapatid, ang pagbibigay pansin kay Zacchaeus, ang pagbibigay ng pansin sa kanya ay pagbibigay po ng respeto kahit hindi karapat-dapat respetuhin itong si Zacchaeus dahil sa kanyang estado bilang makasalanan at maniningil ng buwis.
Pumasok si Jesus sa bahay ni Zacchaeus, nagkaroon ng malaking hapunan. Pagkatapos ng hapunan, ay sinabi ni Zacchaeus ang pumosong linya, ang kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahihirap. At kung ako'y nakadaya ng sinuman, papalitan ko ng ika-4 na ulit. Half of my possessions I will give to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. How did Jesus respond? Nung marinig ito ng Panginoong Jesus, ano ang kanyang naging tugon? Luke chapter 19, verse 5. When Jesus reached the spot, remember, look at him and say, "Come down immediately. I must stay in your house." Remember, nagpunta si Jesus sa bahay niya. Narinig niya ang mga salitang ito. At sinabi ni Jesus sa loob ng bahay, "Today, salvation has come to this house." Mga kapatid, mula po doon sa lansangan, nakita niya si Zacchaeus sa taas ng puno, sa loob ng bahay. Narinig niya ang binigkas ni Zacchaeus at binigkas niya ngayon sa araw na ito, dumating na ang kaligtasan. Ito po'y mga salita ng respeto at paglilingkod. Mga kapatid, bawat isa sa atin ay laging mabibigyan ng pagkakataon tulad nito. At hayaan natin na maipamalas natin yung grasya ng Diyos na naigawad na po sa atin. Can you say amen? Let's see them again. 3 implications of saying excuse me. Number 1, it demonstrates Christ-like humility and gentleness. Number 2, it respects limitations and feelings. Number 3, it promotes respect and service. So don't you ever miss the opportunity to say, excuse me, verbally or by means of action. Kung minsan, hindi yun ang eksaktong salitang binigkas mo, pero yun ang ipinapakita mo. Nagpapakita ka ng kababaang loob, nagpapakita ka po ng kahinahunan, nagpapakita ka ng paggalang sa mga limitasyon at damdamin ng iyong kapwa, at nagpo-promote ka ng respeto at serbisyo. Katumbas po yan ng linyang excuse me po. Now, learning this, I want to share with you the life application sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Number 1, be intentionally polite every day. Sadyain mong maging magalang araw-araw. You have to be intentional. You have to be more intentional. Be intentionally polite every day. Be intentionally polite every day, as kindness opens hearts and creates opportunity for grace to flow. A simple act of courtesy can reflect God's love and create a ripple effect of peace in every interaction. Let your words and action be a testimony of His grace. Hayaan po natin na bawat araw sa ating mga interaction, sa mga ginagalawan natin, unang-una sa bahay, doon po sa pinagtatrabahuhan, sa eskwelahan, o maging kung saan man tayo matagpuan, maging sa lansangan, maging sa anumang pagkakataon. Kung tayo po ay very intentional na nagpapakita ng politeness, you are showing grace. At hindi dapat mahirap ito sa atin dahil nasa atin na ang biyaya ng Panginoon. Can you say amen? Amen. Politeness isn't just about manners. It's about respecting others, offering grace,
and reflecting the love of Christ in every interaction. Let your words and action build others up and bring glory to God. Good manner po talaga yon. Kaya lang, more than the good manner, you are displaying grace. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang mga ekspresyon na ito ay pangkaraniwan sa atin, na hindi natin batid, nauunawaan, na mayroon pala itong implication. And the spiritual implication, whenever you say, excuse me, you are dispensing grace, you are releasing grace, you are offering grace, service, respect to people na dapat makita sa atin. Maring hindi pa tayo perpekto sa bahagi na ito. Pero sabi ng iba, malayo ako dyan. Tandaan, ang lakbaying kay layo-layo nagsisimula sa unang hakbang. At ang unang hakbang ay malaman ito. Hayaan nyo mga katotohanan ito, baguhin ang takbo ng ating kaisipan at maging damdamin natin at maging gawi natin. Upang araw-araw, nagugulat tayo that we are very polite sa ating mga interactions. Ephesians chapter 4 verse 29, the Apostle Paul writes, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen." Yun pong excuse me po, magbe-benefit yung masasabihan nito. Kasi feeling respected siya. Imagine, binild up mo siya. Maaaring sa bahay na ginagalawan niya ay tinatapak-tapakan lang siya. At pag natapakan ng paa niya, ay pinagagalitan pa sa haharang-harang ka. Kita mo, kontik na akong matapa. Sa halip na natapakan ay, sorry excuse me. Pero kung minsan ay maraming damdamin ang nasasaktan. Tapos all of a sudden, may mga taong nag-treat sa kanila ng may respeto. Dadaan sa pagitan nila o dadaan sa gilid, excuse me po. And all of a sudden, feeling respected ka. And you just bless the person. You just release the grace of God in that person. Ipamuhay natin ito. Ito po'y maka-Diyos at maka-Kristiyano at higit sa lahat, puno ng biyaya. Can you say amen? Number 1, be intentional, be more intentional, and be intentionally polite every day. Number 2, create respectful spaces in relationships. Create respectful spaces in relationships. Sa relasyon po, kailangan po merong space and spaces. Rerespetuhin po yun. Kung ayaw niya muna makipag-usap, humingi siya ng space, you have to respect that and wait. Pero hindi, kung minsan gusto natin, ngayon na! Hindi pwedeng bukas, ngayon na! Mag-usap na tayo ngayon! And that is, you are now crossing the limitations and boundaries. Instead of saying, excuse me, can we talk tonight? Can we talk today? Sabi niya ay, bukas na lang. Okay, we'll talk tomorrow. And that is how grace works. Ang biyaya, hindi lamang po nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ang biyaya, binago rin tayo at naging banayad at maunawain. Can you say amen? Amen. Create respectful spaces in relationships by being mindful of others' personal space, feelings, and time. Napakahalaga po nun. Mutual respect po yan. Gusto mo re-respetuhin ka rin, you have to respect others' space, others' limitations, others' feelings and time.
Using phrases like excuse me shows that you value their presence and recognize their worth, demonstrating that each person deserves respect. Yung hindi kagalang-galang, iginalang ni Jesus. Imagine, dinidispise ng publiko, tax collector. Pero iginalang ni Jesus. Binigyan ng space, binigyan ng opportunity, binigyan ng grasya. Lalo pa yung mga taong malapit sa puso natin, pamilya natin, mga anak natin, asawa, mga kaibigan, ganun na rin po, pati mga kabiyaya sa loob ng simbahan. Can you say amen? 1 Peter chapter 2 verse 17, the Apostle Peter writes, show proper respect to, come on, what's the next word? To everyone, without exception. Show proper respect to everyone. Hindi naman dapat respetuhin yan eh. Kaya nga, grace eh. Ang grace ibinibigay sa hindi karapat-dapat. Ikaw ba karapat-dapat kang iligtas? Ha? Di ba hindi naman? Pero niligtas tayo. Sa mga ibinigay sa atin yung hindi marapat para sa atin. So kung hindi yan kagalang-galang, igalang mo pa rin. At the very least you can do is imitate Jesus. Nagpakita siya ng respeto sa isang makasalanan, binigyan ng pansin, binigyan ng biyaya. Ganon din sa ating mga mahal sa buhay. Can you say amen? Number 3. Teach and model respect in your home. Teach and model respect in your home. Teach and model respect in your home. Remember, charity begins where? At home. By using words that build up, like, excuse me, anak. Excuse me. Excuse me. This simple praise reflects God's love and grace, creating an environment where everyone feels respected. Kung nagsasalita siya, pakinggan muna natin. And if you feel you want to butt in, you have to say, excuse me, can I butt in? Mararamdaman ng ating mga anak yung respeto sa kanila. At kung may respeto sa loob ng bahay, dadalhin din po yan sa labas ng bahay. When we speak with kindness, we show respect and nurture hearts that reflects His grace. This promotes peace in our homes and in the community as a whole. Kaya ho mayroong gulo dahil kulang sa respeto. Ang respeto, ipinapakita sa maraming paraan. Isa sa simpleng linyahan ay, excuse me po. Dadaan ako. Excuse me. May kukunin ako. Excuse me. Pakiabot nga yung ulam. Mauubos na. Wala pa ako nakukuha. Excuse me po. Ang pumoso na kapag ka ikaw ay excuse me po, always remember, magpapasintabi. Sapagkat yan ay pagpapakita ng respeto. Saan niya natututunan? Sa loob ng bahay una. Kasi ang unang paaralan ng bata ay ang bahay. Bago ho yan pumunta sa eskwela, sa bahay. Ang unang mga guro ay ang mga magulang. And the best way to teach our children is by example. Proverbs 22:6, very, very
popular verse. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Turuan natin at imodelo ang pagrespeto sa kapwa. At pinakasimpleng paraan, isa sa mga pinakasimpleng paraan ay excuse me po. Hindi lang ito ang paraan, marami. Pero ito yung basic. Sometimes people want the advanced, they want the complicated part, but they miss the basic. The basic is, excuse me po. Philippians chapter 4 verse 9. Listen what the Apostle Paul said. The things which you learned and received and heard and saw in me. Not only learned, not only received, not only heard, what's the next word? Saw in me. That is modeling. Iminodel ni Apostol Pablo ang kanyang tinuturo. Hindi lang naririnig, ipinakita po niya. This do, and the God of peace will be with you. There will be peace in relationship if we learn respect. Hindi ko sinasabing hindi darating ang panahon, hindi kayo magkakaunawaan. Pero dadalang na po yun hanggang sa tuluyan ng mawala. At kumisan mamimiss mo. Parang matagal na kami hindi nag-aaway ng misis ko ha. Makagawa nga ng away. Parang matagal na kami hindi nag-aaway magkakapatid ha. Makagawa nga ng away. Of course, nagbibiro lang si Bishop Emmy. Pero alam po ninyo na minsan mamimiss mo yung matagal nang hindi kayo nag-aaway sapagkat naipapamuhay nyo na yung grasya ng Panginoon. Palakpakan muna si Lord. Praise God. Amen. Titus chapter 2 verse 7. In all things, how many things? In all things show yourself to be a pattern of good works. Not only teaching good works. Paul writes to Titus, pattern, something people see. You model the truth that you teach. In doctrine, showing integrity, reverence, and incorruptibility. Hindi ka kayang i-corrupt. Hindi ka kayang suhulan. Sapagkat, sabi ni Apostle Pablo, maging pattern. Ano yung pattern? Pamarisan. Ano yung pamarisan? Nakikita at tinutularan. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Ganito rin ang sinabi ni Apostle Pablo sa batang pastor. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example. Sabi po ni Apostle Pablo kay Pastor Timothy, set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Maging halimbawa tayo ng pagsasalitang excuse me po. Kasi ang salitang yan ay puno ng biyaya na nagpapahiwatig ng respeto, paggalang sa mga limitasyon at interaksyon ng pakikipagkapwa-tao. People often learn faster from what they see than from what they hear, because actions leave a lasting impression. Remember the old adage, action speaks louder than words. Pero it does not mean that words are not important. Words are important, especially when they are backed up with actions. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pagsasabi ng excuse me, kung minsan verbal, but most of the time, action. Pero yun din ang idea, yun din ang ramdam ng mga tao sa kapaligiran. Visual examples resonate deeply, showing how principles are lived out. Seeing something in practice
makes it clearer and more memorable than just hearing about it. Teaching your children is one thing, but showing them what you teach is another thing. Teach and model. Let's see them again. Silipin po natin ang tatlong life application doon po sa napakahalagang ekspresyon na excuse me. Ito po'y grace-filled expression of politeness and respect. Basahin natin, malakas, sabay-sabay, ano po ang mga life applications na ito. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Be intentionally polite every day. Create respectful spaces in relationships. Teach and model respect where? In your home. The big idea is, in Christ, I am polite and respectful. Now listen, politeness and respect are virtues naturally evident in those who are in Christ. I am explaining this because it is important. You don't have to be polite and respectful to be in Christ. Rather, because you are in Christ, you are polite and respectful. Politeness and respect are virtues naturally flows to those who are in Christ. Nasa iyo yan. Kailangan mo lang i-renew ang iyong mind through the Word of God para mag-flow out at maipakita natin ng mga tunay na nasa biyaya ay magalang at marunong rumispeto. Again, what is the big idea? In Christ, I am polite and respectful. Are you in Christ? That is why you are polite and respectful. Can you say amen? Of course, we do not want to end this broadcast without giving everyone who are watching this broadcast the opportunity to receive Jesus today and be saved. Maging sa sino mang narito sa loob ng bulwagan na ito na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na hindi pa tumatanggap, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Taas natin ang ating dalawang kamay sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. Samahan po natin ang atin pong mga panauhin na nanonood sa broadcast na ito. Manalangin tayo ng pagtanggap. Ariin po natin ang panalangin ito, isang personal na panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ng sino man tumanggap sa iyo at nanalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Dito sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y dadako sa gawain po ng banal na komunyon. Kunin po ninyo ang inyong communion elements, mga kabiyaya, and let's do this together. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo ng gabing siya'y pagkanulo.
Dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyong ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan ng mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay, ano po ang big idea? Are you in Christ? That is why you are polite and respectful. Again, you don't have to be polite and respectful to be in Christ. You are polite and respectful because you are in Christ. So the big idea is, in Christ I am polite and respectful. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Always remember, in Christ you are forever Charito!